my God, ang ganda! Grabe! Tulo na naman ang laway ko sa sobrang ganda nitong lugar na ito. Isa sa pinakamagandang destination dito sa Slovenia ay ang Lake Bled. Tara at samahan nyo kami at ating babaybayin ang tanawin at atraksyon ng isa sa pinakamaganda at kilalang lake dito sa Europe. Good morning everyone! Pupunta kami ng Lake Bled dito sa Slovenia. Malapit lang ang Lake Bled. Madali lang magpunta doon, ituturo namin sa inyo. So magbabas lang kami papunta ron at doon namin kayo ipapasyal ngayong araw. At ang unang yung gagawin ay syempre bumili ng ticket dito sa kanilang bus station. Yun lang, cash only. Wala kaming choice kung hindi bumili ng online ticket. Yun lang. So ayun, mas maganda bili kayo ng ticket online. Yan yung website na binibilhan ng ticket. Diyan lang kayo bibili. So ang ticket ay 11.40 para sa 2 tao. Yun, may ticket na kami. Ito, tandaan nyo, hindi tumatanggap ng card dito sa counter. So kailangan nyo siyang bilihin online, yung kanilang local bus. Pagkabili nyo online, kailangan nyo pumunta dito sa counter, sa bilihan ng ticket para ipaprint. Kung pagkabili nyo online, makaka-receive kayo ng parang code sa inyong email, and then yun yung hihingin dun sa cashier para mag-print sila ng receipt na ganito. Ito na yung pinaka-ticket nila. Importanteng tandaan nyo ito. Hindi kayo makakabili ng ticket online para pabalik. At hindi rin kayo pwedeng bumili kasi walang magpiprint ng ganito galing doon sa Lake Bled. So ang kailangan nyo ay cash. Sa bus na kayo bibili ng ticket pabalik dito sa Ljubljana. So magkano? 5.7 bawat isang tao. So yun ang kailangan yung cash pabalik dito sa Ljubljana from Lake Bled. Mas maganda, sobrahan nyo, mas safe. So ang platform papunta sa Lake Bled galing dito sa Central Station ay platform 7. Madali lang pumunta ng Lake Bled kung manggagaling sa Ljubljana. Pwede kang mag-bus, tren o magrenta ng kotse. Pero ang pinakamabilis at mura ay bus kasi ang baba ay mismo sa lake. Ang bus ay diretsyong biyahe mula sa Ljubljana Central Bus Station at naabutin lang ng halos 1.5 hour. Pwede ka rin mag-tren pero kailangan mo pang sumakay ng shuttle o taxi mula sa Bled Jezero Station papunta sa lake. Pero kung gusto mo ng flexibility at walang limit na oras, ay pwede ka rin magrenta ng kotse at mga 45 minutes lang ang biyahe mula sa Ljubljana. Yun, nakarating din kami sa wakas after 1 hour and 20 minutes. Nandito na kami sa Lake Bled at maglalakad pa kami ng ilang minuto para makarating dun mismo sa lake. Wala pa palang 1 minute. Nandiyan lang pala siya. Pagbaba mo ng bus about 300 meters lang. Yes! Ipapakita ko sa inyo kung kaano kaganda itong Lake Bled. Yes! Tingnan nyo naman yan. Tapos pagbaba doon, aalamin namin kung siguro susubukan naming umikot ng pakanan, pakaliwa. Pakanan. Okay. Sisimulan naming umikot ng pakanan, paganon, at malalaman nyo mamaya kung tama ang ginawa namin o hindi. Kung maganda bang mauna sa kanan o maganda sa kaliwa. Pero iikutin namin itong buong lake na ito. Pagdating sa mismong lake, ang unang mapapansin ay ang napakalinaw na tubig ng lake at ang iconic na Bled Island, kung saan nakatayo ang Church of the Assumption. Pwede kang sumakay ng traditional na bangka na tinatawag na bletna para makarating sa island.
Ang Lake Bled ay isa sa pinakamaganda at kahangahangang lugar na napuntahan namin. Nakakamangha na parang fairy tale, kaya isa na ang lugar na ito sa aming listahan ng mga lugar na aming babalik-balikan. Bukod sa isla, isa pang dapat makita dito ay ang Bled Castle. Nasa itaas ng bangin at ito ang pinakamatandang castle sa Slovenia. Pwede kang maglakad-lakad paakyat o mag-drive hanggang sa parking area. Sa taas matatanaw ang buong lake. Napakaganda ng view, lalo na pag sunrise o sunset. Mayroon ding maliit na museum sa loob ng castle kung saan makikita ang kasaysayan ng lugar. Kung medyo adventure seeker ka naman, may mga hiking trails din malapit sa castle at sa palibot ng lake na mas maraming magagandang viewpoints. Wow! Woo! My God! Kanto! Oh, may lakaran pa dito sa gilid. May upuan kung gusto nyong umupo. 360 view na kagandahan. Ito yung pinakamalapit na part ng yung island. At hindi siya pinakamagandang view pero pinakamalapit na part. Mas maganda dun sa itaas na yun, dun sa castle. Kasi makikita ninyo yung buong lake. Ganda! Dito naman kami maglalakad sa gilid. Kung bakit ba naman kasi hindi ka nagdala ng drone? Hindi kasi nga bawal. So, dahil 1 o'clock na ng tanghali, hahanap muna kami ng mauupuan dito sa gilid ng lake at kami ay kakain muna. Tingnan nyo naman. Oh, ganda. Tingnan nyo doon, tingnan nyo doon. Oh my God, napakaganda. At yun, bumili kami ng sandwich, pizza dun sa bus station kasi hindi namin alam kung magkano ang presyohan ng mga pagkain dito. Titignan na lang namin mamaya, malalaman na lang ninyo. Maraming kapihan sa paligid. Okay, kikwento ko na rin sa inyo mamaya. Pero una namin gagawin, hanap kami ng maupuan at kami ay kakain muna. So, mas maganda yung ganon, be wise, be wise. Oh my God, ang ganda! Grabe! Whew. Tulo na naman ang laway ko sa sobrang ganda nitong lugar na ito. Nagiging habit ko na yon. Anyway, so itong kabuuan ng lake na ito, yung lakad na paikot, ganon,
Ang kabuuan niyan, ang haba niyan ay 6 kilometers. So kung lalakarin nyo siya, kahit saan direksyon kayo manggaling, ay aabutin kayo ng 1.5 or 2 hours at least. Depende sa bilis ng lakad nyo. At depende kung gaano kayo daming titigil at gaano katagal ang tigil ninyo. Basta lakad na diretso, 1.5 hour or 2 hours. Itong lake na ito ay nanggagaling sa bundok. Siya ay spring water, kaya siya ay napakalinis. Sobrang linis niyan. Pag tinignan nyo, uy, madadapa pa ako. Halos makita ang ilalim. Napakalalim yan. Medyo mababaw dito sa gilid pero malalim siya. Gaya na sabi ko, spring water, very clean, very safe. At ang lalim niya ay, ang pinakamalalim na part niya ay 30 meters. Maraming bundok sa paligid at dyan nanggagaling ang mga tubig. Maraming spring water dyan na naiipon dito sa lake. Kung gusto nyong marating yung Lake Bled na yun yung nasa gitna, ay magbabayad rin kayo ng bangka papunta doon. Pwede rin kayong mag-tren na ganyan kung gusto nyong umikot dito sa Lake Bled. May bayad rin yon, hindi ko alam kung magkano. More or less 12 euro. At ito more or less ay 12 euro din. Pwede kayong sumakay dun sa may parang tour o pwede kayong magrenta ng individual. Oh, napakasarap dito. Eto kung pupunta kayo dito sa Lake Bled, huwag kayong magmadali. Okay? Subukan ninyo at sikapin ninyong pumunta rito ng maaga, yung sobrang aga. Kasi ang pinakamagandang gawin dito ay mag-relax. Mag-relax. Kagaya ng dalawang yon. Nakapag-relax na kami, nakakain na kami ng lunch. Hindi ganong matagal pero okay lang. Na-enjoy namin yung view doon sa inupuan namin. Pero yun ang dapat nyong gawin. Namnamin ang ganda ng paligid, ang tubig. Ang Lake Bled ay hindi lang tungkol sa ganda ng lake at ng castle. May mga hot spring din sa paligid na perfect para sa mga gustong mag-relax. Ang tubig ng hot spring dito ay galing sa ilalim ng lupa at may natural minerals na sobrang ganda sa balat at katawan. Kumbaga habang nagre-relax ka sa init ng tubig, parang may free spa treatment na rin. Ang mga resort sa paligid ng Lake Bled ay meron ding access sa mga natural hot spring dito. Pagdating naman sa outdoor activities ay hindi ka rin mauubusan ng pwedeng gawin. Kung mahilig ka sa hiking, maraming trails ang masarap baybayin na ang mga view ay perfect postcard ng Lake Bled at ng kabundukan sa paligid. Oh my God! Ayun no? Yung nasa gitna na yon ay yun yung Assumption Church. At medyo matanda na rin siya. Hindi ko alam, hindi ako sigurado kung gaano na siya katanda. At yung nasa taas na yon, hindi syempre masyadong makita. Makikita nyo na lang yan dyan. Yun, ayun yung Lake Bled Castle. Kung gusto nyo pumasok, doon mismo sa simbahan ay meron siyang bayad. So hindi namin i-recommenda na doon kayo magbayad. Mas i-recommenda namin na magbayad doon sa castle na yon, yung nasa tuktok na yon. Kasi doon hindi matatawaran ang view ng buong lake na ito. Napakaganda. Gaya ng sabi ko, maraming pwedeng gawin dito. Isa na yung magbangka. At sa paligid nito ng lake na ito ay maraming paliguan dahil nga napakalinis nitong lake na ito. Spring water siya. Spring water, napakalinis. Baka nga pwedeng inumin yan Ganun siya kalinis. Yun lang yung comparison ko. Ang tanga-tanga ko talaga. Ay nako.
Ayan yung sinasabi kong boat tour kanina, na kung gusto nyo magpunta doon sa gitna, magbabayad kayo. Tapos bago pagpapasok kayo doon sa simbahan na yon, magbabayad pa rin kayo. Kaya hindi namin nire-recommenda, okay lang kung gusto nyo pumunta doon sa gitna, magbayad kayo. Pero hindi na namin nire-recommenda magbayad pa kayo para pumasok doon. Yun! Doon kayo dapat magbayad. Doon sa castle na yon. Anyway, ang tanga-tanga ko talaga. Ay naku, ewan. Ang isa sa ang dahilan ng pagpunta namin dito ay para siyempre makita namin itong lugar na to. Ma-experience namin yung kagandahan nitong bled. Tapos para maipakita namin sa inyo at ma-share namin sa inyo kung gaano kaganda ang mundo. At para ma-encourage namin kayong mag-travel kung kaya ninyong mag-travel. Pangatlo pala ay para makapag-produce ako ng aking photo, ng magandang photo para sa aking Instagram. Ang nangyari, no? 3 battery dala ko, yung isa ay half. Hindi ko na-check yung 2 extra battery bago kami pumunta rito. So, yung 2 battery extra empty. Hindi naka-charge. Oh my God. Ang katangahan iniiwan dapat sa bahay. Hindi dinadala sa labas. Ay nako. So hopefully nakakuha ako ng magandang picture doon kanina. Check nyo na lang sa aking Instagram, doon nyo siya makikita. Kasi may na-picture ako ng ilan-ilan doon sa side na yon, doon bago namatay ang aking camera. So gaya ng sinasabi ko, ikot-ikot pa rin kami rito. Wala pa kami sa kalahati, siguro nasa mga 1/4. Medyo malayo-layo pa iikutin namin. At tingnan ko sana madrain, kahit isang picture lang sana. Gusto kong makunan yung simbahan at saka yung castle nang naka-align. Susubukan ko mamaya. Marami ding turista ang pumupunta sa Lake Bled dahil sa napakagandang tanawin at mga activities na pwedeng gawin dito. Pero ang pinaka-catch ay ang kapayapaan at katahimikan ng lugar na ito. Kahit na popular na destination ito, hindi masyadong madami ang tao. Kaya perfect spot para sa mga magre-recharge at magmumuni-muni. So, pag kayo ay nagutom, meron ding supermarket dito halfway ng paikot ng Lake Bled. So, wala kayong dapat problemahin kahit hindi kayo makapagdala ng baon. Yun, hayahay. Oh. Coffee muna. Walang apps ngayon. Yung pala yung maganda. Ano yung donut natin? Mili ka. Yun, no? Tapos meron pa akong chips. Maraming kapihan sa paligid at magaganda yung kapihan kagaya yung nasa likod na namin, no? Pero dahil wise kami, sa ganito lang kami, take away coffee at hindi kami bumili ng makakain sa restaurant kasi hindi kailangan kung kayo ay magugutom at habang naglalakad-lakad rito, merong supermarket andyan sa likod ko, yan ay basta nandiyan dyan, yan, parang yan. Supermarket yan at mura lang yung mga bilihin. Hindi mahal. Kasi hindi siya supermarket para sa tourist. Supermarket siya para sa mga parang 7-Eleven siya at para siya sa mga taong nakatira dito sa paligid ng Lake Bled. The best! Ganda, no? Woo! Kung hindi lang malamig, maliligo rin ako. Ay nako, talagang dadive ako dyan. Doon ako manggagaling sa may castle. Tinga aswan.
dito sa spot na to, ang pinakamagandang spot nitong castle na yon, kasi magkatapat yung dalawang, yung church at saka yung castle. Gaya ng sabi ko, maraming activity pwedeng gawin dito. Isa na dun yung mountain biking. Kung gusto nyo mag mountain biking, pwede nyo gawin. Maraming mga trail dyan sa taas, sa ibabaw, paikot nitong lake sa kabundukan. At hiking, may mga walking path sa mga gilid ng tubig mismo. Sa ganito, mga gilid ng tubig. Merong sa ganito, second level, at meron dun sa itaas na third level. Yun yung pang extreme. At napakaraming magagandang view dito sa kabila. Ayan. So, yung sabi ko kanina, saan ba magandang magsimulang maglakad? Simula dun sa binabaan ng bus, pakaliwa o pakanan. Therefore, na-conclude namin na mas magandang magsimula pakaliwa. Magpakaliwa ang una kayo dahil dito yung mga pinaka the best spot sa kaliwa. Susubukan pa namin umakyat doon sa may mas mataas kasi gusto pa namin makita. Although yung gusto namin makita ng buo yung lake, although wala na akong battery, hindi na ako makapag-photography. Hay nako, ewan. Ano bang nangyari? Napakadami pa namang magagandang spot na pwedeng kunan ng picture, na magandang i-produce. Kagaya niya, no? Yan, pag i-zoom mo yan. Wait. Ganda. Napakaganda. Naka-frame siya sa mga sanga at mga dahon. Tip, bago kayo umalis ng bahay, check ninyo ang lahat ng battery ninyo kung fully charged. Kasi baka pagsisihan nyo kagaya ko ang pagpunta dito. Okay, kung gusto niyo makita yung buong lake, hanapin nyo tong site na to, yung spot na yan. Dito yan, aakyat kayo ng bundok, about 17 minutes na akyat ng bundok. Dahil mahaba pa naman yung oras namin at mamaya pa kami, magpapagabi pa kami rito dahil pagkatapos namin maikot ay magre-relax pa ulit kami, at baka dito na rin kami mag-dinner mamaya. At yun, 17 minutes hike, paakyat, about 25 degrees elevation. Yun ang inyong aakyatin. 25 or parang 60 yata to. So parang hindi namin mararating yun. Sigurado ako hindi kami makakarating. Kasama ko hindi makakarating. ano, kaya pa? Malaking tulong ang aso. Magdala kayo ng aso kasi hilahin kayo taas. Wala kapaguran yung mga aso for the sake of the view. I don't know. Maybe the other side. Maybe this side. No. Okay, but we have to go. Yeah, maybe we have to go through. Continue. Okay, mamaya ulit kasi kailangan namin mag-struggle paakyat. Malapit na. Malapit na. Pawisan na yung likod ko. Pawisan na ang likod ko. Pero malapit na. Nakakatanaw na konting-konti na lang. Yan na ba yan? Yan na yung spot? Okay. Hindi, wag na. Tingin ko kung pareho lang yung view, wag na tayong masyadong tumuloy. Yun. Ayun oh. Oh my God. Ang ganda. Sulit ang pag-akyat. So, kung gusto niyo makita tong view na to, magpagod kayo. Magpawis kayo kahit konti. Ay nako.
dito na tayo. Okay na itong view na to. Sana kung pinuto lang ng konti yan, no? No? So, ito na yung best spot. I think about 3/4 way to yung spot na supposedly aakyatin namin. Siguro mga about 15 minutes pa, no? No? So about 5-10 minutes pa dun sa pinaka spot talaga. Pero ganito rin yung view. At dun sa itaas, ngayon kung nakikita nyo dun, mas steep ang daan. So, please go ahead. Hindi na kami tutuloy dun sa itaas na itaas kasi ganito rin naman yung view na makikita ron. Makikita din yung mas feeling ko na mas maganda dito kasi mas malapit yung lake. Dun sa itaas mas malayo, mas malawak pero mas malayo. Dito mas malapit, parang abot na abot mo yung lake. At makikita mo yung align nung castle at saka nung church na maganda yung pagkaka-align nila. Dito sa spot na to, pinakamaganda mag-photography. Ang problema ay wala na akong battery. Gaya ng sabi ko. So dito na yon. Dito na rin kami magtatapos ng vlog. At doon na lang ulit sa ibaba mamaya. Susubukan ko pang kung meron pa mga dapat ipakita sa inyo doon. Susubukan ko na lang ulit. Otherwise hanggang dito na lang. So meron pa dyan? Oh, meron pa daw doon. Wait. Konting-konting akyat na lang. Regarde sur les grosses séries. Après en replay tu les as. Hein. En replay, mais où? Yan. So, ang gagawin namin, dahil wala na akong battery ng aking professional camera, mag-cellphone photography na lang kami. Hanggang dito na lang at sana ay nagustuhan ninyo yung view na yan. At until next time, or pag meron pa dun sa ibaba, see you na lang dun sa ibaba. Kung wala, see you sa next city, sa next town, or sa next country. Hanggang dito na lang. Peace. Congratulations. You did it again. Kalahin mo yung makakit ka ng ganun ka taas sa bundok. Around 1,000 plus meters yung taas nung akyatin at yun ang inakyat namin ngayon. Congratulations. You did it.